Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Joel Mazo, na binabati kayo ng good evening and welcome to our broadcast na A Closer Look. At ngayon po ay didiscuss natin ang tungkol sa isang talata na madalas na nami-misinterpret. Yun naman po ang ating gustong malinaw dito sa Revelation 22. Dito sa A Closer Look. Dahil marami pong mga Bible text na nagagamit ng mali. Dahil sa pagmamahal namin sa Bible at sa pagmamahal namin sa kaligtasan ay gusto namin maitama ang pagkaunawa dito. Ngayon pong tatalakayin natin ay Revelation 22 verse 14. Ano po? At Mark Paul, bati ka muna. So yun, pagpalang gabi mga kapatid, at nawa sa pag-aaral na gagawin natin ay maintindihan natin ng maayos ang sinasabi talaga ng ating pong pag-uusapan na talata. At sa susunod na gagamitin natin, Pastor, ay nasa maayos na pagpapaliwanag na upang ang paglapit natin kay Kristo ay patuloy talaga nating maranasan. Yes, at i-share ko lang yung aking yung aking Okay. So, pakibasa mo nga, yung ating pong program ay may 3 part sa ating outline. Lahat po ng program natin sa Closer Look sa ngayon ay may 3 bahagi. Ang unang-una po ay yung problem, ang pangalawa ay yung solution, at yung pangatlo ay yung gospel. Nagsisikap po kami na palaging merong gospel dahil naniniwala kami na kumbaga baliwala yung pagdi-discuss ng Bible kung yung i-discuss mo ay ilalabas mo lang yung kahulugan ng isang talata na hiwalay kay Kristo. Kaya po yun yung ating gagawin may sa pangatlong bahagi na the gospel. Okay? Mark Paul, punta na siguro tayo sa ating talata, discuss ngayong gabi, na Revelation 22 verse 14. Sige po, basahin ko, Pastor. Yes, please. So, ngayon po basahin ko naman siya sa English. Sabi dito, "Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the heaven." Okay, thank you very much, Mark Paul, na nabasa mo gusto ko talagang mabasa. Yung Revelation 22:14 galing sa King James Version. Kasi po, andyan talaga yung problema sa King James lang. Pero kung babasahin ninyo sa ibang version, ay iba. Meron ka bang ibang version dyan, Mark Paul? Dito, Pastor, sa sa Pinoy version, iba yung nakalagay dito Sabi dito, 22:14, "Blessed ang mga naglilinis ng damit nila. May karapatan silang kumain ng bunga na galing sa puno ng buhay. At makakapasok sila sa gate ng city." Okay, so bakit nawala yung commandments, yun po ang problema dito sa talata na ito na Revelation 22:14. Yung King James Version kasi, nakalagay, "Blessed are those who keep the commandments, that they may have the right to the tree of life." Okay, so ginagamit ang talata na ito para ituro na yung pagsunod sa utos ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Dahil nagkakaroon tayo ng karapatan na kumain mula dun sa puno ng buhay. Now, alam po natin na hindi po totoo na may kaligtasan kapag tayo ay sumusunod sa utos. So yung pagsunod sa utos ay nagbubunga ng kaligtasan. Alam po natin na that is not the biblical teaching. So yun po yung problema. Nagagamit yung talata na ito para magturo ng righteousness by works. Para magturo na may kaligtasan sa pagsunod sa utos. Okay. Yun nga lang, King James Version lang. Alam mo, Mark Paul, yung Biblia ang ginamit mo,
sa tingin ko, yun ang tama eh. Tama yung Tagalog na ang Pinoy version. In fact, Mark Paul, lahat ng Tagalog na Bible, hindi nakalagay doon yung pag sumunod ka sa utos ay magkakaroon ka ng karapatan sa puno ng buhay. Okay? Etong ang Biblia natin, basahin ko yung ibang version ng Tagalog Bible. Dali lang po. Okay. Ito yung ang Biblia 1978. Sabi doon, mapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bahay sa magitan ng mga pintuan. 1978 ang Biblia yon. Ito naman kaya ang Biblia 2001, yung pinakabagong ang Biblia. Ano sabi doon? Mapapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa magitan ng mga pintuan. So, the point, Mark Paul, is yung Tagalog Bible, tama yung ano niya, hindi talaga po yan, yung salita dyan ay hindi talaga yung sumunod sa utos ay makakapasok sa, magkakaroon ng karapatan na kumain sa puno ng buhay. Mali talaga yung nasa King James Version. Yun po ang gusto kong linawin eh. Hindi ito problem ng context, Mark Paul eh. Hindi kagaya ng mga nakarang diniscuss natin na talata eh. Context lang kinakailangan nating unawain eh. Pero ngayon, this is a textual problem. Ibig sabihin po, yung problema, nandoon sa ginamit na teksto. Kaya nagkaroon ng maling interpretation sa Bible. Okay, so yun ang i-discuss natin. Anong text ba yung ginamit ng King James Version? At ano yung ginamit ng mga ibang version? Halos lahat, Mark Paul, ng ibang mga Bible version. NIV, RSV, ay lahat ang ginagamit nila, hindi yung those who keep the commandments eh. King James Version lang talaga ang gumagamit noon. May masasabi ka ba doon, Mark Paul? May inaano ka? Kung titingnan natin, Pastor, ang problema nga dyan is yung translation, yung textual problem. Natatandaan ko nung dati, nung nasa Advent Bible Institute ako, isa sa mga pinag-aralan namin ni Kadyo Absalud na talata, na kung saan nasa biblical languages ata kami nun, tinignan namin yung pagkakaiba nung mga translation nga, na bakit si King James ginamit niya yung keep the commandments or those who keep the commandments. Tapos sa ibang translation naman is ginagamit yung wash their robes. Tinignan namin yung pagkakaparehas, Pastor, nung kailang pagkakagamit sa Greek. Kaya ang sabi doon is may nauwi yung isang translation into keeping the commandments. Pero ang pinaka nasa translation or nasa pinaka-original Greek is yung wash your robes. Kaya yun, Pastor, yung maganda nating maipakita at masabi sa mga kapatid para maintindihan natin na yung sa King James is hindi siya yung tamang gamitin na translation, no? Pagdating po sa talata na yan. Yes. So tama ka, Mark Paul, pupunta tayo ngayon sa original Greek. At i-compare natin yung King James Version, yung pinagkunan ng King James Version at yung pinagkunan ng ibang mga version. Gusto kong i-screen share yung aking screen, Mark Paul. May screen share ba tayo? Sige po, meron po yan. Ito ba yun? Yes, okay. Share screen. Yan. Okay. Nakikita ba, Mark Paul? Yan, meron po. Okay. So, ito po yung Greek na pinagkunan ng King James Version, itong Textus Receptus nasa taas.
At ito namang nasa baba, ito yung pinakuna ng ibang mga version. Ang ibig sabihin po ng NA ay Nestle Aland United Bible Society. So ito po yung mas ginagamit ng ibang mga version, yung nasa baba. Babasahin ko para sa mga hindi nakakaano ng Greek. Sabi po doon, Hoi, po, yung nasa taas ng binabasa ko po, Hoi poiuntes tas entulas autou. Okay. So, yan po yung silang sumusunod sa utos. Yun ang sinasabi dyan, silang sumusunod sa utos. Yung nasa baba naman, Hoi plunontes tas istolas auton. Medyo malapit oo. Yung nasa baba sinasabi nun, silang naghuhugas ng kanilang damit. Yung damit yun yung istolas. Yung plonuntes, naghuhugas. Okay. Sa taas naman, yung poyuntes, sumusunod. Yung entulas, yan yung kautusan. Ano? So nakikita po natin, napakalapit. Napakalapit yung poyuntes, naging plonuntes. At yung entulas, naging istolas. Kaya hindi nakapagtataka na, kumbaga, pwedeng magkamali talaga. Ano? Pero alin ang tama dyan? Well, marami tayong pwedeng i-discuss. Una, itong Textus Receptus, Mark Paul. Ang Textus Receptus ay binuo, siguro stop ko na to, stop share ko na to. Okay na ba? O pwede ko nang tanggalin? Yan, sige. Okay na po. Yung Textus Receptus po, ang bumuo niyan ay si Erasmus. Si Erasmus ay isang Bible scholar nung mga 1500s pa. At ang ginawa niya, kasi gusto niyang magsulat ng Biblia na Latin version. At ang ginawa niya, yung New Testament, yung mga codices, ang tawag kasi sa mga nakalagay na mga Greek text, ang tawag doon mga codex, mga lumang teksto, mga codex ang tawag doon. So, walang makita si Erasmus na buo na New Testament. Kaya ang ginawa niya, pinagtipon-tipon niya, pinagsama-sama niya yung 6 o 7 codex para mabuo yung kanyang New Testament. At yung mga makukuha niya, syempre yung available nung panahon niya. Pagkatapos hindi pa rin niya mabuo, ang ginawa niya, galing doon sa Latin Vulgate na Bible, nag-backread siya. Kumbaga yung Latin, ibinalik niya sa Greek. At sinabi niya, eto ang Textus Receptus. Pero hindi naman sinabi ni Erasmus na Textus Receptus yun. Iba ang tumawag na Textus Receptus yun. After many years pa isang publisher na, kumbaga yung pinagsama-sama ni Erasmus, ay print niya at binigyan niya ng title, eto ang Textus Receptus. So hindi po si Erasmus ang nagbigay ng pangalan na Textus Receptus, pero si Erasmus ang nagsama-sama ng mga codex para makabuo ng isang Greek na version. Yun nga lang, yung mga nakuha ni Erasmus ay tinatawag na mga bago. Alam mo, Mark Paul, yung pagdating sa Greek text, may mahalaga yung bago at saka luma eh. Kasi ang tanong doon, ano yung mas tama? Yung bago, pero maraming gumagamit? O yung luma, nakakaunti ang gumagamit? Well, yung scholarship ngayon, sa panahon natin ngayon, they're of the opinion na mas tama yung luma. Tsaka, yung kasing bago, pwedeng, although maraming gumagamit, pwedeng magkaroon ng mga pagbabago. Yun ang doon eh. Kapag luma, konti lang yung panahon na pwedeng baguhin yun. Kapag mas bago yung text, pwedeng pumasok yung mga pagbabago, yung mga changes sa original text. Kaya yung current scholarship, they are of the opinion na mas maganda yung text, yung Greek text na mas luma. At yung Nestle Aland, yung UBS na pinakita natin kanina, doon nakabase yun. Basically sa dalawang lumang yung Codex Alexandrinus na nakita sa Alexandria, Egypt. At saka meron pa ako hindi maalala isang luma din. Pero yung dalawang lumang text na yun ang pinagbatayan
ng Nestle Aland UBS Greek text. Okay, so yun ang Mark Paul. Yun ang masasabi ko doon. Mas tawag dito, mas bago yung Textus Receptus, pero sa tingin ko mas tama yung luma na na text. May gusto ka sabihin doon, Marco? Kung di nga natin pa sa ganun ang pinakabasehan natin, kapag textual understanding yung kailangan nating intindihin dito sa pag-unawa ng chapter 22 verse 14 ng aklat ng Revelation. At tama nga rin po yung sinabi na kapag pinagbasehan natin yung tag dito, yung pinakatama na translation, ang pupuntahan natin is yung mga lumang salin or yung mga lumang talagang mga pinagbasihan nung salin. Kasi nga, kung titignan natin kung translation by translation or kahit hindi siya translated or yung mga bago na mga compiled na mga Greek text, ay malaki yung chances na magkaroon ng errors. Dahil may dalawang bagay. Una, yung biases nung nagta-translate or yung nung gumagamit ng text na yon. At pangalawa, Pastor, yung kanilang tawag dito, language orientation or textual orientation nila that time. So possible na mag-iba dahil doon sa panahon na meron sila. Unlike kapag ginamit natin yung mga unang mga text, makikita natin, Pastor, na ayun talaga yung pinakamalapit doon sa original. Kaya kahit yung mga debatista, Pastor, mag-a-agree sila na ganun. Na kapag gusto nating malaman yung isang ibig sabihin or pinakagusto talagang pinakatamang translation is babalik kami yung lumang text para maintindihan natin yung isang bagay. Kaya kaniniwala na, Pastor, kahit sila na gumagamit nito, lalo na yung mga nakikipagdebate at gumagamit ng talata ng mali, mag-agree sila na hindi yan yung tawag dito, saktong translation para doon sa translation ng Revelation 22:14. Mag-agree rin sila na mas tama yung paggamit ng blessed are those who wash their robes. Kesa doon sa blessed are those who do His commandments. Kasi kung titignan natin, ang pinanggalingan nga nung idea doon sa textual error na yon is yung mas mas bago na compilation ng Greek text. Ayaw nating ibaba yung isang scholar na kagaya ni Erasmus, pero yun lang kasi talaga yung available ng panahon niya. Wala siyang ibang makuha, hindi pa naman nadidiscover yung Codex Alexandrinus . Kaya yun nga lang, maswerte tayo sa panahon natin ngayon dahil mas naging may available na mas lumang text. Kaya dapat gamitin natin yun. Yes. Kaya hindi muna tayo aalis sa Greek, Mark, pero may isa pa akong gustong banggitin. Yung style ng pagsusulat. Si Juan ba, kapag isinulat niya sa Greek, kasi Greek talaga yung original text ng ng pagsusulat ng New Testament . Kapag sinulat niya yung text na keep the commandments, paano niya sinusulat yon? Okay, tandaan natin na ang nakalagay sa Textus Receptus ay poiuntes, tas entulas. May alam ka bang ibang text sa Revelation, Mark, na nakalagay na keep the commandments? Anong alam mo? 14:12, tama ba? Yes, tama po. Revelation 14:12 at ganoon din yung Revelation 12:17. At sa Greek, yung bang pagkakasulat ng keep the commandments sa Revelation 12:17 at Revelation 14:12 ay kagaya sa Textus Receptus? Hindi po. Ang Greek ng Revelation 12:17 at Revelation 14:12 ay terunton tas entulas. Terunton tas entulas. Yun yung yun yung Greek. So iba kaysa doon sa poiuntes tas entulas, Kaya ibig sabihin, Mark Paul, kung yung style ng pagsusulat parang hindi style ni Juan. Yung salitang poiuntes tas entulas.
Kasi kung si Juan, kung isusulat niya yung keep the commandments, ang gagamitin niya terunton, tas entulas. Kaya mas malaki talaga yung chance na mali yung Textus Receptus na ginamit ni Erasmus at mali din yung pagdating sa panahon natin, mali din yung keep the commandments. Sa whoever keeps, blessed are those who keep the commandments, for they will have the right to eat the tree of life, at the tree of life, ano. So, yun pa, may yun pa isang proof pa yun, Markwal, yung style ng pagsusulat. Tapos, pwede rin, I mean, yung salitang wash their robes, Mark Paul, meron pang isang talata sa Revelation. So kung style ito style pa rin to eh. Yung wash their robes, ginamit na rin ito ni Juan sa Revelation 7:14. Pakibasa mo nga Revelation 7:14, Mark Paul. Revelation 7 verse 14 po. Sabi po dito, tinanong ako ng isa sa mga elders, sino yung mga nakaputing robe? Saan sila galing? Wala doon yung wash. Wala yung wash, ano kasi yung version mo. Hindi ba sa susunod na text? Wala doon sa susunod na text, baka nandun. Verse 15. Oo. Sabi po dito, sabi ko, sir, hindi ko po alam, kayo po ang nakakaalam. Sabi niya sa akin, sila yung mga nakaligtas na matitinding paghihirap. Hinugasan nila ang mga robe nila. Ayun, nandun. At pinaputi yung gamit ang dugo ng tupa. So nandoon yung wash the robe. So ibig sabihin, ginamit na ni Juan yung wash the robe sa verse 17, chapter 7 verse 14 and 15. Malaki ang chance na ginamit niya rin yung wash the robes dito sa Revelation 22:14. Yes. So, marami ng yan, Michael, marami ng patunay yan. Mga ebidensya na talagang mas tama yung wash the robes kaysa doon sa sa keep the commandments sa Revelation 22:14. At yung pinakahuling ebidensya nito, Michael, yung theology. Mali talaga yung theology na if you keep the commandments ay magkakaroon ka ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Mali talaga. Yes. Hindi ganyan. Yun yung patunay, Pastor, yung binasa natin na chapter 7 verse 14 ng Revelation din. Na yung binabanggit pala ni John, pag sinabi niya yung blessed are those who wash their robes, is yung mga naghugas ng damit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at hindi sa pagsunod ng utos. Yes. Malinaw yun sa verse 14 di ba? Sila yung mga nakaligtas sa matinding paghihirap. Hinugasan nila ang mga robe nila at pinaputi yun gamit ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, Pastor, na nakakapagpaputi ng robe na yon para maging blessed sila, para magkaroon ng karapatan doon sa Tree of Life at makapasok doon sa gate ng city is yung pagpapuputi ng damit gamit yung dugo ni Kristo. So, yun po yung doon, isa sa mga patunay na si Juan, ginamit niya na isang beses at sa pangalawang pagkakataon, pag ginamit niya yun, is hindi yun yung ibig sabihin o pakahulugan niya na keeping His commandments. Masama dyan, Pastor, naaabuso yung talata na yan kakagamit nung mistranslation na yon. Dahil nga lalo na tayo sa Adventist, may mga kilala akong church pastor, hindi sila nag-aalaw ng ibang translation ng Bible. King James lang. Oo, King James lang kasi daw yun yung mas pinakamalapit. So, may mga ganun tayong churches, kaya hindi nyo po pwede itanggihan. Gusto nyo, bangkitin ko pa kung sinong church yun. Easy lang, Marco. May mga churches na nagbabawal niyan. Kahit yung NIV, pinagbabawal nila, Pastor. NASB, pinagbabawal na yan. Kasi daw, libro na daw yan ng protestante. Translation na daw ng protestante. Though yung King James Version is hindi naman din siya 100% accurate. At dyan nga, sa talata na, may kita natin na malaki yung magiging problema natin kung patuloy natin gagamitin yung translation ng keeping those who keep or those who follow or those who obey His commandments. Kasi hindi talaga yun yung puso ng talata. Kumbaga, Pastor, magiging kabaliktaran ng gospel kapag itinuro mo yung keep His commandment doon sa chapter 22 verse 14 ng Revelation.
Yeah, so nabanggit mo na rin lang Marcol, yung gospel ano kasi binigay natin solution eh. Ako naniniwala ako na hindi tayo dapat mag-dwell sa palagi sa kapag nakuha mo yung meaning ng Bible ano. Hindi ka doon mag-stay. Dapat pupunta ka sa pinaka Christ center, pinaka gospel. So naibigay na natin yung problema ginagamit yung talata para ituro yung righteousness by works na kapag sumunod ka sa utos, napakarami kong naririnig na preacher na ganyan, Marcol. Kapag sumunod ka sa utos, ay magkakaroon ka ng karapatan sa punong kahoy ng buhay sa tree of life. Sabihin, niligtas ka. Mali po yun, maling gamit yun, maling theology nga kasi. And yun ang problema. At ibigay na natin yung solusyon. Ang solusyon po ay textual. Nagkaroon kasi nagtuturo may textual error sa ginamit na text, na textus receptus. Mas tama yung ibang textual na Greek na ginagamit, na gumagamit ng mga mas lumang Greek text. Kaya ang tamang translation ay yung nabuhugas ng kanilang mga kasuotan. Okay. So ngayon pupunta tayo, Marcon, sa gospel. Ano ba talaga yung itinuturo, yung tamang itinuturo ng Revelation 22:14? Kasi mali, hindi itinuturo ng Revelation 22:14 na kapag sumunod ka sa utos ay maliligtas ka. Ano yung tamang itinuturo? Ang Revelation 22:14. Yun ang i-discuss natin ngayon, Marcol. At yun ang masayang i-discuss, yung tamang kahulugan. Ano? Okay, so kung babasahin natin po, ano yung ibig sabihin ng blessed are those who wash their robes, for they will have the right to the tree of life. And hindi lang yun, Michael, papasok pa sila sa pintuan. Dalawa yung binigay dun no? They have the right to the tree of life. And pangalawa, makakapasok sila sa pintuan. Sabi dito sa English ko, and may go through the gates into the city. So, anong ibig sabihin ng Revelation 22:14, Marcol, sa tamang pakahulugan? So, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, isa sa mga pinakamagandang kahulugan yan is about po dun, Pastor, sa gospel. Na kung saan yun yung daan ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yun, Pastor, is acquired na ng mga tao na to. Dun sa Revelation 22. Kumbaga, Pastor, ito na yung ceremony na kung saan sinasabi na kung sino yung mga blessed, na kung saan they washed their robes. At dun nga, nabalikan natin chapter 7 verse 14 ng Revelation, pag binanggit pala ni John, Pastor, yung salitang wash their robe, ang ibig sabihin pala ng Pastor is yung paghuhugas nila nung kanilang mga maduming damit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi yun sariling Pastor, hindi yun sariling paggawa or pagsunod sa kahit anong klase ng law, particularly sa Ten Commandments. Kung hindi, doon sa pag-amin ng kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa pamamagitan po ng ating paglapit sa ating Panginoon. Kaya yun lang po yung daan na itinuturo ng Bible sa atin papunta ng kaligtasan. Kaya yung 22:14, Pastor, makikita natin na yun yung gusto nyo sa ating sabihin, na yung mga naglilinis ng kanila po mga damit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sila yung may karapatan na makapunta or makarating sa langit. Na nandoon yung tree of life at yung gate of the cities, o yung gate of city ay kanila pong malakaran at mapasukan. Okay, Marcol, yung salitang naglilinis doon, sa Greek, yun ay present tense. Ibig sabihin, hindi siya future, hindi pa yung kaligtasan. Yes, sige. Nararanasan na nila yung, Pastor. Yes. Yun ang ibig sabihin, hindi yung kagaya ng inisip ng iba na ongoing pa siya sa Revelation 22. Tatandaan po natin, Revelation 22 is the ending or the final chapter of the Bible. At dyan na po pinaikita ng bayan ay ng Diyos at ni Jesus at sa sulat ni John kung ano yung mangyayari doon sa mga tao na ligtas. Pero yung mangyayari, hindi yung salvation, hindi kasama sa mga mangyayari pa lang. Yung salvation ay present experience. Yes.
at yung meron kang present experience ng salvation, you now have the right to the tree of life. I also believe, Mark Paul, na yung right to the tree of life ay present experience din. Kasi ganito, Mark, ganito eh. Pag-usapan natin yung mga symbol. Ano ba yung simbolo ng naghuhugas ng kasuotan? Okay, alam mo, Mark Paul, sa Bible, kapag kasuotan ang pinag-uusapan, isa lang ang kahulugan yan. Righteousness by faith yan. Di ba? Sa Zechariah, binigkasin natin yung Zechariah 3, marumi yung kasuotan ni Joshua, tapos pinalitan ng malinis na kasuotan, ng puting kasuotan. Sa Revelation 3, bibigyan ng mga puting kasuotan yung bibili kay Kristo ng puting kasuotan para matakpan yung kanilang kahubaran. Lahat yun, Mark Paul, tumutukoy sa righteousness by faith. Yes. Ano? So I believe dito, ang tinutukoy dito, pagka robe ang dinidiscuss, it is righteousness by faith. So yung naghuhugas ng kanilang mga kasuotan dito, ibig sabihin, kapag naghugas ka ng kasuotan mo, ibig sabihin, naniniwala ka sa righteousness by faith, which is, you believe that you are saved by grace alone. So yung po tinutukoy dyan, righteousness by faith ito, Marco, this is the way of salvation. Na tinuturo ng Bible, wala nang ibang way tinuturo ng Bible, kundi righteousness by faith lang ang way of salvation na tinuturo ng Bible. Hindi po ang pagsunod sa utos. So naniniwala ko yun ang inano dyan. Now, ganito yun. Kapag naging righteousness by faith, ang faith mo, dalawa ang blessing sa'yo. Magkakaroon ka ng karapatan sa puno ng buhay at makakapasok ka sa mga pintuan, papasok sa city, sa New Jerusalem. Yung punong kahoy ng buhay, actually tumitingin yan sa Genesis, Mark Paul. Kasi, di ba may dalawang puno sa Genesis, yung Tree of Life at saka yung Tree of the Knowledge of Good and Evil. Unfortunately, si Adan at saka si Eva, yung kinain nila, yung Tree of the Knowledge of Good and Evil. Kaya natanggal sa kanila yung karapatan na kumain dun sa Tree of Life. Dito, sa Revelation 22, ibinabalik sa tao yung karapatan na makakain doon sa Tree of Life sa pamamagitan ng righteousness by faith, sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang kasuotan. Doon nga pala, hindi nabanggit dito, pero yung paghuhugas dito, Mark, sa dugo ni Kristo ito eh. Di ba yun yung sinabi sa Revelation 7:14, Yes. Na naghugas ng kanilang kasuotan sa dugo ni Kristo. Can you imagine that? Puting kasuotan, huhugasan mo sa dugo, tapos magiging lalong puti. Nakapagtataka Pero ganoon talaga po ang katotohanan. Yun ang righteousness by faith. We become righteous by the blood of Jesus. At yun nga, na ibabalik sa atin yung karapatan na kumain sa punong kahoy ng buhay na nawala kay Adan at kay Eva at sa lahat ng tao. Kumbaga dapat noon pa tayo kakain dapat ng sa punong kahoy ng buhay pero nawala nga yun dahil sa kasalanan. Pero ngayon ibinabalik yung karapatan na yun sa pamamagitan ng righteousness by faith. Is this present? Sa present o sa future pa? Mangyayari na makakain tayo sa puno ng buhay, Mark Paul. Ano sa tingin mo? Ako naniniwala ako, Pastor, yung present present experience ng isang Kristiyano is parang ang gusto natin ipakita is kung ano yung kanya naranasan sa pamamagitan ng kanyang pakikisama kay Kristo. Kaya ako naniniwala ko, Pastor, yung pakikisama natin kay Kristo is para na rin tayong ibinabalik doon sa kwento ng Genesis na kung saan may karapatan tayo uli. Doon sa lahat ng karapatan na natanggal sa atin, simula na pumasok ang sangkatauhan sa kasalanan. So you believe it is a present experience, yung pagkain? Yes. Sa punong kahoy ng I agree with you, Mark. And paano ko ba ini-imagine yung pagkain sa buhay ko? Ano yung realidad na nakakakain ako mula sa Tree of Life? I believe, Mark Paul, kasama doon yung yung Word of God. Yes. Kasi para sa akin yung pagkain
ay yung picture, yung symbolism ng pagkain connected with the Word of God, di ba? Sabi ni Satanas kay turn these stones into bread. Ano sabi ni Jesus? Hindi lamang hindi lamang sa tinapay nagkakaroon ng buhay, kundi sa bawat salita. Yes. So yung pagkain connected sa salita. So I believe kasama yung everyday reading ng Bible dito sa experience ng pagkain mula sa Tree of Life. Sige, magpalita muna. Naniniwala naman ako, Pastor, kagaya nung sa'yo, dagdag lang, is yung ating para palagi ang paikisama ng Kristo. At kasama nga rin, Pastor, yung ating pong pagkain ng salita ng Diyos. Ako titignan natin, Pastor, ito yung communion natin kay Jesus. Yes. Kasi during communion, Pastor, ang kinakain natin is yung katawan ni Kristo. Kaya naniniwala ko, by part, isa rin yun sa mga understanding about dun sa Tree of Life na pwede natin siya maranasan in the present. Kasi Tree of Life siya, Pastor, sino ba ang buhay? Si Jesus. Kaya kung na-taste natin yung ating pong paikisama kay Jesus, na-taste natin kung ano yung ating pong pag-usap kay Jesus at yung kanyang mga salita, naniniwala ko, Pastor, in this present time, when we gain our salvation, kasama natin si Jesus, nararanasan na natin yung Tree of Life na binabanggit ng langit. At pagdating natin, Pastor, sa langit, hindi na tayo maninibago. Ayun yung maganda dun Oo. Hindi na tayo maninibago. Kasi magiging bago lang yun kapag wala kang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga pagdating ng Panginoon, Pastor, di ba? Ano sasabihin ng mga tao na hindi nakakilala kay Kristo? Tabunan nyo kami ng mga bundok at mga talagang ayaw nila pa, kumbaga, Pastor, bago kasi sa kanila. At nila sila dun sa relasyon nila kay Kristo. Yes. So, wag po nating masyadong dinidelay yung kaligtasan. Yung iba kasi meron ngayon na yung kaligtasan, lahat in the future pa . Wag po, nababaliwala yung present experience na available sa atin. Available na po sa atin na yung ating mga kasuotan ay hugasan natin sa dugo ni Kristo para magkaroon tayo. Righteousness by faith po yun. Available na po sa atin yung Tree of Life ngayon. Pwede na tayong kumain ng bunga ng Tree of Life. Through the presence of Christ in our life, by reading the Bible, yan po yung pagkain mula sa Tree of Life. Paano naman ito, Michael, yung pagpasok sa city, sa New Jerusalem? Ito ba future? Ano sa palagay mo? Niwala yung, Pastor, yung kingdom na binigay ng ating Panginoon nung pumunta siya dito sa lupa. Kumbaga, present na rin siya. At nararanasan natin when we accept Jesus as our Lord and Savior. Kasi nga pinanganak tayo sa kingdom na kung saan, Pastor, ang hari ay walang iba kundi si Satanas. And then nung tumanggap tayo kay Jesus, na transfer tayo into His kingdom. Iniwala ko, Pastor, in this symbol, mararanasan natin or nararanasan na natin ngayon yon kapag tayo ay na kay Kristo. Kaya naniniwala nga ako, Pastor, pagdating sa langit, siguro ang maninibago na lang tayo is yung wala ng sakit, maninibago tayo, wala ng kalungkutan. Pero yung paikisama natin kay Kristo, Pastor, hindi tayo maninibago . Kung may relasyon tayo sa Kanya, dito pa lang sa lupa. At gayon din yung Tree of Life, kung meron man yan literal doon, yung City of Gate of the City, kung meron man yan literal doon, hindi tayo maninibago dyan. Kasi na-experience dapat natin yon all throughout our life habang dito po tayo sa lupa. Ang masama lang kasi iniisip ng marami, literal yan. So yung experience natin dun sa literal na yon is parang parang tawag dito, something na strange pagdating sa atin. Kung citizen ka, Pastor, ng langit, magiging strange ba sa iyo yung isang lugar na yon? Parang ganito yan, Pastor, for you to be a citizen sa Canada, ilang years ka titira doon, di ba? 2 taon yata. So sa 2 taon mo pagtira doon and then mag-a-apply ka ng citizenship, hindi ka na bago kung ano yung Canada. Kasi for 2 years, para maging citizen ka ng Canada, na-adapt mo na kung ano yung kultura doon, yung klima doon, etc. So kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang citizenship natin is nasa langit. At mana-transfer lang citizenship natin na yun, Pastor, kapag na-Kristo tayo. At kapag ka na-Kristo tayo, Pastor,
mararanasan na natin 'yun sa pamumuhay pa lang natin dito. Ang kaibahan nga lang na dahil nasa sanlibutan tayo, talagang may mga paghihirap pa, may mga pagsubok, may mga problema. Ano? Pero ako pastor, naniniwala ako yung pakikipagkwentuhan mo kay Kristo, yung pagkakaroon mo ng communion kay Kristo, ano pa ba? Lahat ng mga na-experience natin sa pamamagitan ng ating pong Panginoon, nararanasan na natin ngayon dito. Dapat naiintindihan natin na nararanasan natin dito. Pwede tayo magkwento kay Jesus, pwede tayo magpasalamat kay Jesus. Yun din yung gagawin natin sa langit, mag-worship. Yun din yung gagawin natin sa langit. Walang magiging bago sa ating ganung gawa kapag naipapractice na natin siya dito sa sanlibutan pa lang. Ewan ko pastor kung may masasabi ka doon at kung sasang-ayon ka doon sa sa mga ganong klase ng unawa na aking pong naiintindihan. I agree 100% Mark Paul. Isa pong prinsipyo kasi ng pag-interpret ng Revelation ay symbolical nature ng book. Yung iba kasi napaka-literal sa pag-interpret nila sa Revelation. Sabi nila, yung Tree of Life, literal na Tree of Life lang yan. Pag pumasok tayo sa langit, matitigman natin yan. Yung city, yung New Jerusalem, literal yan, na New Jerusalem. Doon natin yan mapapasok pagka nakakita tayo sa langit. Mga kapatid, si Juan, nung sinusulat niya ito, sa mga audience niya nung panahon niya, nung first century, naniniwala, kumbaga, yung mga sulat niya, yung mga laman ng Apokalipsis, marami yung mga simbolo. At yung mga simbolo na iyon, nauunawaan ng mga reader ni Juan iyon. So alam ng mga reader ni Juan na kapag nagsalita si Juan tungkol sa Tree of Life, merong symbolical yun. At ganoon din yung city, symbolical din lang yun para sa pagpasok sa kaharian. At yung pagkain ng bunga ng Tree of Life ay simbolo para sa kaligtasan. So, ganun po tayo magbasa dapat ng Revelation. We have to take into account yung symbolical nature, hindi puro literal. Yes, I believe magkakaroon ng literal na fulfillment ito. I believe na pag dumating si Jesus, inakyat tayo sa langit, meron Tree of Life doon, papasok tayo sa city, sa New Jerusalem, yes, meron yan. Pero meron din yung realidad in the present sa panahon natin. And para sa akin, Mark Paul, mas mahalaga para sa akin yung present reality. Yes. Kasi yung future, wala naman ako magagawa doon eh. Diba? Future pa yun eh. Pero may magagawa ako sa present. Makakakain ako ng bunga ng puno ng buhay sa present by reading the Word of God. Makakapasok ako sa New Jerusalem in the present by following Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Diba? Yun ang kaya nga nandyan yung mga verse na yun, yung Matthew 6:33, na seek, sa panahon natin ngayon, gagawin natin yun. Because merong present fulfillment po, yung mga nakalagay sa Revelation. Ano pa ba ang gusto nating sabihin, Mark Paul? May gusto ka pa sabihin? Pero dito po merong mga question. May question. Subukan po natin kung ano meron. So dito may question po ako, Pastor. Paano po yung ordinaryo lang na mababasa na hindi marunong sa Greek? O nakapag-school man lang, ibig sabihin, Pastor, mapailalim sila sa kamalian sa pag-intindi? Okay, pwede po naman yun, maski hindi kayo marunong ng Greek. Huwag lang kayo magtiwala sa isang version. At huwag lang puro King James ang binabasa ninyo. Magbasa din kayo sa ibang version. Nakita nyo naman, di ba? Binasa natin yung ibang mga version, yung mga Tagalog. Hindi, tama naman. Nakalagay naman doon ay maghuhugas ng kanilang mga kasuotan. So, wag po tayong mag-stick lang sa ibang version. Ganun din sa ibang mga text. Pag nagbabasa po kayo ng ibang mga text, maraming version ang gamitin ninyo. Pero hindi po ako pwedeng mag-subscribe sa paniniwala na King James lang ang tama. King James lang ang authoritative version. Hindi po ako makaka-stick doon. Pasensya na po sa mga naniniwala doon. So, ako rin, Pastor, ganyan din yung sagot ko. Bawat sa ating Pastor, naniniwala ko na talagang kung gusto natin maunawaan yung maraming mga bagay patungkol sa Bible, ang una, tinatanong natin kung sino yung pinanggalingan niyan.
Kaya nga ako, Pastor, pag may nalilito ako sa mga bagay-bagay tungkol dyan, tinatanong ko agad yung Panginoon eh. Ano? Kapag tinanong ko siya, binibigyan niya sa akin ng satisfaction yung mga sagot. At kapag halimbawa naman may ganyang mga klase ng problema, kagaya ng textual, interpretation, available po yung mga materials na yan online, at sa marami pang klase ng kaparaanan. Ano? Kahit di tayo marunong mag-Greek, mag-download ka ng Strongs, makikita mo na agad, Pastor, yung pagkakaiba ng Greek translation ng King James sa Greek translation ng iba pa mga versions. Though may mga tao din na hindi sila ganun kateki at nag-stick siguro sila dun sa inaiintindihan nila. Pero yun nga, kung naglalalim tayo sa pag-unawa ng Bible, is makikita na rin natin yung ganung klase ng mga pag-unawa sa Bible. May pangalawa pa siyang tanong dito, Pastor? Sige, sige. Sabi po niya dito, last question, Pastor, bakit po tayo kakain ng bunga ng buhay sa puno? Di ba eternal tayo noon, hindi na mamamatay? Ibig sabihin, we are not totally immortal or conditional immortal pa rin tayo. Kailangan pa rin tayo kumain para mabuhay. Literal bang kakain yun, Mark? Ako may interpretasyon ako kasi yung punong kahoy ng buhay, basahin ko yung Revelation 22 ha. Kung ano talagang ibig sabihin ng punong kahoy ng buhay. Revelation 22 verse 1 na. Sabi dito sa NIV, then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, ayun, bearing 12, pansinin mo yun ha, yung number, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. At ito mahalaga din to. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Ngayon, pansinin po ninyo. Ano ang ibig sabihin ng number na 12, Mark Paul, sa Bible? Perfect? 7 yun. 7 yun. Yung 12, yung bayan ng Diyos. Kasi may 12 tribes ng Israel. May 12 disciples. So bayan ng Diyos yun. Yung 12. Yung salitang nations. Kasi sabi ito, the leaves of the tree are for the healing of the nations. Ano naman yung salitang nation? Mark Paul, alam mo yung salitang nation, tumutukoy yan sa mga Gentile. Kapag may salitang nation sa New Testament, tumutukoy yan sa mga Gentile. So itong paniniwala ko. Ang ibig sabihin ng text ng Revelation 22 tungkol sa puno ng buhay, yung puno merong 12 bunga, tumutukoy yun na yung puno, yung kaligtasan para sa Israel, para sa bayan ng Diyos. At yung mga dahon, pampagaling sa mga bansa, ang ibig sabihin nun, para sa mga hentil. So ang sinasabi lang po ng text na merong tungkol sa punong kahoy ng buhay, ang salvation, ang heaven, para sa lahat ng tao. Para sa bayan ng Diyos at para din sa mga hentil. Kasi sa New Testament yun yung dalawang So hindi talaga, Mark Paul, hindi ako naniniwala na yung eternal life natin nakabatay sa pagkain natin. Parang parang mamamatay na ako, kakain muna ako ng tree of life. Hindi ganun. At hindi ako naniniwala na yung dahon ng tree of life pampagaling. Kasi ibig sabihin may nagkakasakit pa nung doon sa sa langit. Magiging lahat pala tayo ng pastor, magiging albularyo. Oo. So ang punto doon, Brother Retuya, hindi literal na pagkain, hindi literal na pagpapagaling, kundi yung kaligtasan, yung heaven is for all. Kaya may number 12 doon. Number 12 kasi tumutukoy sa bayan ng Diyos. Kaya merong dahon para sa mga bansa, para sa nation, kasi para sa Gentiles yun. The point is salvation, heaven, is for all kinds of people. Yun ang puntong ng revelation, ng puno ng buhay. Naniniwala ko yun ang ibig sabihin nun, Mark Paul. Yun ang symbolical meaning noon. Hindi talaga literal na kinakailangan yung pagkain para magkaroon tayo ng eternal life. It's not hindi ganoon ang sinasabi doon. Actually, Pastor, kahit ang church natin is divided sa interpretation ng mga ganyang klase ng bagay sa Revelation. Siyempre, bilang church, lalo na yung mga mainstream daw kuno,
naniniwala sila na dapat merong iisa lang na standard church, nagkakaroon ng problema pagdating sa ganong klase ng mga bagay. Ano? Kasi nga kumbaga wala pa tayo sa panahon na 'yun eh. Ano, at the same time, hindi sa atin ibinigay 'yun as literal, kundi patalinhaga. At dahil doon sa patalinhaga na 'yun, it's for us to understand, it's for us to interpret kung ano yung possible na maging interpretation ng mga text na yan. Ano, kaya nga Pastor Dion, naniniwala na meron talaga tayong unity in interpretation ng Bible. Ano, kasi possible Pastor na iba yung mensahe sa iyo ng Bible, iba yung mensahe din sa akin ng Bible. Ano? Kaya yung mga ganyang klase ng mga bagay, yes, you can do it interpret literally, pero hindi naman ibig sabihin is mali na yung interpretation ng ibang mga tao na they interpret it symbolically. Ano? At lalo nga yan, Pastor, Revelation, na napakaraming simbolo na kailangan natin dyan na intindihin. Sa sabi ni Brother Rituya, Pastor, may layman daw kasi nag-interpret dyan na literal daw para magiging maintenance yata, Pastor, yung bunga ng bunga ng yung 12 na bunga. Ano, actually dun sa church na membership ko dati, Pastor, ganun din yung problema doon. Nung nadaanan niya sa Sabbath School lesson, talagang antindi ng gulo nila. Halos makain yung buong kalahating araw para lang matapos yung usapan nila tungkol kung literal ba yan o hindi. Tapos yung hanggang hapon, hanggang AY, yan yung tinapik pa rin nila. Ano, kasi hindi sila matapos-tapos. Bakit? Kasi nga gray area. Gray area. Nasa sayo kung ano yung interpretation na yon, paniwalaan mo. At walang dapat na magsansala kung tama ka ba o mali. Ang tanong doon, Michael, biblical ba yung teaching na ang salvation ay para sa bayan ng Diyos, mga Hudyo, at para sa mga Hentil? Biblical yun. Ephesians pa lang, tinuturo na yun, di ba? So, kumbaga, talagang parang yun, ha? Sa paniniwala ko. Yun talagang yung sabihin, hindi literal. No? Idadagdag ko yung sa akin, Pastor, naniniwala ko dyan, Pastor, ang puno doon is si Kristo. Siya yung sinisimboluhan ng puno. At yung leaves naman is yun nga yung mga Gentile nation. Tapos yung 12 fruits is yung Israel. Pero ang nag-iisa pa rin natin is na puno is si Kristo. Kaya kumbaga sa ganung klase ng interpretation, makikita natin pa rin yung Christ-centeredness at saka kung paano talaga tayo bilang mga tao ay nangangailangan ng kaligtasan at para sa lahat si Kristo. Ano, para siya sa lahat. Okay. So palagay ko, Michael, tapos na tayo, ano? Yes. Gusto ko lang po i-summarize. Yung katotohanan talaga ng Revelation 22:14 ay katotohanan na righteousness by faith. Yung paghuhugas ng kasuotan ay righteousness by faith po. Yun ang kaligtas sa pagitan ng righteousness by faith. And nawawala yung katotohanan na yun kapag in-interpret natin na yung pagsunod sa utos ay magbibigay sa atin ng karapatan sa kaligtasan. Pag nababaliktad talaga, Michael, sayang yung napakagandang talata. Sana po ay maging tama yung gamit natin sa mga talata na tumuturo kay Kristo. Kasi nga sabi mo nga yung puno si Kristo So Christ-centered yung katotohanan po ng Revelation 22:14. Huwag natin gamitin para patunayan yung kahalagahan ng kautusan sa kaligtasan dahil ang kaligtasan po ay ang kautusan walang kinalaman sa pagkamit ng kaligtasan Hindi tayo naliligtas sa pagitan ng pagsunod sa utos, kundi sa pagitan lamang ng kamatayan ni Kristo dun sa cross. At ibinigay niya yung kamatayan na yon sa atin sa pagitan ng righteousness niya. Kaya tinatanggap natin sa pagitan ng pananampalataya, kaya righteousness by faith po ang katotohanan dito. Okay? Last question, sino yung Kristo na nakikita mo dito? Ako, Marcol, doon na lang ako sa tinuro mo. Yung Kristo na nakikita ko dito ay yung puno. Siya yung tree of life natin. At nagkakaroon tayo ng karapatan kay Kristo sa pagitan ng righteousness by faith, sa pagitan ng paghuhugas ng ating mga kasuotan sa dugo ni Kristo. Pasensya ka na, ninako ko yun sa iyo. Pero baka may iba ka pa. Okay lang, Pastor. Ang akin na, Pastor, nakita ko dito is yung dugo mismo ni Kristo na panghugas doon sa robe na meron tayo. Kasi yung robe natin, Pastor, anong sabi ng Revelation, napakarumi nun para yung basahan. Kaya kung kailangan, kaya
para ito'y malinis, kailangan natin yung dugo ni Kristo. Kaya nga, ang ganda, Pastor, nung sinabi mo kanina eh. Isipin mo dugo. Pag natapunan yung damit mo ng dugo, parang dudumi dapat, di ba? Yes. Pero pagka dugo ni Kristo, lilinis yung dugo, yung madumi mong damit. Ganun po, Pastor, gaya na naalala ko tuloy yung topic natin dati na nabanggit natin din na yung gospel is illogical. Ganun din. Yung dugo dito, panlinis ng kasalanan. Panlinis ng robe natin. Na kung saan dapat yung dugo is pamparumi, di ba? Mancha pa nga yan, Pastor eh. Oo nga, oo. Kaya kadalasan nagalit yung mga nanay kapag nalagyan mo ng dugo, may sugat ka, yung damit mo. Kasi nga mancha yan. Pero ang gospel kasi, Pastor, ganun illogical. Hindi natin ma-imagine, hindi natin kabaliktaran nung naiisip natin na dapat. At ganun kasi yung mercy, Pastor. Dapat parusahan ka, pero dahil sa mercy, kinaawaan ka, binigyan ka ng karapatan para dun sa buhay na walang hanggan. Kaya nakikita ko, Pastor, yung dugo mismo ni Kristo nabuhos sa krus ng Kalbaryo para po sa kasalanan ng lahat ng mga tao, kasama po ako. Napakagaling din talaga maubos si Kristo. Ninakaw ko na isa mong Kristo, meron ka pang isang Kristo. Kaya Pastor, wag silang tawag dito, mangimagod na hanapin yung Kristo sa bawat text ng Bible. Yes. Kasi hindi talaga mauubusan ng Kristo diyan sa Bible. Kaya ang aalisin nyo lang, isanapin mo yung sarili mo diyan. Kasi pag ihanap mo, Pastor, yung sarili mo sa Bible, ang makikita mo lang puro marumi. Yun nga ang problema po. Kapag kautusan na nakikita mo dyan, actually nakikita natin sarili nating effort eh. Naniniwala tayo yung pagsunod natin sa utos may nakapagliligtas sa atin. Hindi lang sayang yung salita, pati yung kaluluwa natin masasayang, Mark Paul. Baka hindi tayo maligtas kapag nagtitiwala tayo sa sarili nating gawa.